sining at kalikasan. Ito ang mga salitang maglalarawan sa Tamawan Village. Sino mag-aakala na man-made lamang ang lahat ng ito? Ang Tamawan ay hindi namin inisip na ganitong mangyayari. Noon, dati, ang natayo lang ay 2 hut para lang tambayan lang sana ng mga artist. Parang kapag nabuboard ka sa town, punta kami dito para kuan. Pero nung kalaunan, may nagbenta pa uli ng mga huts. Hanggang dumami yung huts. So, naisipan yung grupo na ano kaya gawin na natin itong foundation. Sadyang malaki na nga ang pinagbago ng Tamawan. Mula sa ilang kubo noon, isang malawak na art museum na nga kung maituturing ito ngayon. Bukod sa mga paintings at wood carvings sa maaaring makita, maging sa kasulok-sulukan ng lugar, iba't ibang art installations din ang mamamalas sa paglilibot sa Tamawan. Bawat likang sining, sumasalamin sa kultura ng Cordillera. Dito po tayo ngayon sa aking obra na pinamagatan ko pong Peace Talk Festook po. 2 meaning po siya. Unahin po natin yung peace talk. Ibig sabihin po ay ito ay ang pagtitipon ng 2 grupo. Malimit po nating maririnig about dun sa tribal war ng mga kaigurutan po natin po dito po sa Cordillera. So hindi ko po pinapakita dito na yung labanan po dito. Bagkus po ay pinapakita ko po dito yung pagtitipon nila upang mapag-usapan ang kapayapaan dito sa Cordillera. Hindi lang basta-basta ginawa ang obrang ito. Katunayan, mula materyales hanggang sa pagbuo nito, masusing pinag-isipan. Yung ginamit ko po is a combination of bamboos and abakaru po. Tsaka yung nabanggit na po kasi yung plastic na 1.5. So naghanap po ako ng material na pwede kong gamitin instead of buying materials na ganun recycle materials. So I found out na yung 1.5 plastic bottle is suitable for my art then. So para ma-fit ko siya dun sa bamboo, tinali ko po siya ng rope and then kinulayin ko po siya ng 2 kulay or 3. Yung isang kulay is red, hindi ko siya kinulayan sa loob, kundi ay sa labas, sa loob ko siya kinulayan para in case of umaraw umulan, hindi siya yung mag-fade or hindi siya malalagas yung pintura niya. Sa bawat talentong ipinapakita ng ating mga kababayan, kapansin-pansin din ang ipinapakita nilang pagpapahalaga sa ating kalikasan. Pawang mga tradisyonal na sining man ang pumapaloob sa lugar na ito, hindi naman ibig sabihin na out na ang modernong sining. Mula Maynila ay dumayo pa ang mga kabataang ito upang maibahagi ang kanilang talento. Gusto rin namin ma-share yung talent namin para makita ng ibang tao. Hindi lang siya nasa loob ng gallery na para makahikayat din ng tao na ma-share din yung kung ano yung hindi lang nasa loob, nasa labas din yung sining, yung culture kasi mas maganda na nandito rin kasi sa labas nakikita. Yung passion nasa puso, kung yung tuloy-tuloy lang, kung dedicated ka talaga, tuloy mo, wag kang papasaklaw o papadikta sa iba. Gawin mo lang yung gusto mo, kung saan ka masaya. Iba't ibang uri man ng itsura at paraan sa pagpapahayag ng sining, iisa naman ang layunin ng bawat isa. Ang layuning mapreserba at maipagpatuloy ang mayamang kultura nating mga Pinoy.